ako pahiram ng isang cellphone or I don't need a cellphone. Okay, batiin muna natin si Diana Kindiangan, Solid Marley. Ano, hindi pa yung natutulog? Nakaborlog na ako. Gising pa kayo. Mga Bilentra. So, kailangan natin nga bells dahil syempre, Sunday today dito sa sa Jamaica. So, pag-usapan pa rin natin ang mga maiinit at mga isyong gustong kalimutan, okay? Kalimutan ng mga hitad. Alright? Kalimutan ng mga hitad. Teka, picturean ko lang to. Okay? Wala tayong vlog sa Maharlika Network kasi hindi ako makakonect. I don't know why. Dito sa kailangan pang ayusin. Okay, natin go live. Okay. Ayaw talaga. Okay, tuloy na tayo mga hitad. Kaya mo na, Deadma. Lady Lay. Hi. Inday ngiwi. Sikuting ka ba, Day? Sikuting ka ba? Kay Recto. Okay, si Inday ngiwi. Alright. Hello palang gingging, si Juan Canadian. Nakapag-vlog na ba ang lahat? Ayan, si Beth Nolan. Now, yes, live ulit ako palangga. Nakaborlog ng lolang hitad. Okay, so pag-usapan natin itong Polboronic president ninyo at syempre yung kanyang Diyosawa na sangkot nga o mastermind ayon sa ating source sa pagdukot. Alright, alam nyo na yan. So let's talk about muna, i-follow up natin ang Polboronic. Since January 28, nung hinamon ni Pangulong Duterte si Kuting at dinisclose na siya ay bangag noon, bangag ngayon, hi Commander Aguila, hindi pa rin siya sumasagot doon sa Polboronic test. So natatakot siya. You know why? Kung bakit hindi niya sinasagot? Nakikita natin dito, gusto niyang patayin ng issue. And of course, baka maglilinis siya ng system. Pero hindi niya malilinis ang system niya. Maniwala kayo? Okay. Hindi niya malilinis ang kanyang sistema, mga palangga. Dahil nakasiksik na sa kanyang bloodstream. Okay? Sa kanyang sistema ang polboron. The Medihilo. Ngayon, magtataka ka, January 28 na, February na, ilang ano na. Talagang dinidedma nila. At ito po ay usapin ng lipunan. Usapin ng taong bayan na kailangan maging transparent ang presidenteng Kuting na bangag noon hanggang ngayon bangag pa rin. Right? Arlindo from New York. Ano gusto niyong vlog? Itong oras? Oo, madaling araw. Madaling araw sa Pilipinas kasi gising na gising ang mga hitad. Duquesa 2.0, thank you. So, kailangan i-follow up natin yung pulburon, yung pagdudurog ni Kuting sa kanyang jutak. Kailangan isaksak nyo, huwag nyong kakalimutan yung issue na yan kasi nga yun ang gusto nilang pagtakpan. Dahil mismo yung kinansilan nilang passport na si Congressman Arnie Teves, di ba? Kinansilan nila yung passport. Isa yan sa nagsalita na ayon kay Congressman Arnie Teves, na ang supplier ni Liza Smugs at ni Marcos Jr. ng pulburon ay si Bibot Nolan na na-meet ko dyan sa Pilipinas. Yang statement na yan ayaw nilang sagutin. Di ba? Ang pinipilit nilang gawin kay Teves ay yung pag-cancel ng passport at yung ibang mga tanim kaso din sa kanya. You know, ang pagsasangkot sa kanya dito sa mga isyong hindi patas. Okay? Hindi patas ang pagtingin ng batas dahil kailan hindi naman magiging patas dahil nga hawak nila ang batas. Hawak ni Kuting Jr. ang batas, mga hitad. Madam Maharlika. Okay, 1 million. Ano? 1 million agad. Alright. Hi, Fair Lady from Dinagat Island, sabi ni Arnold Bero. We want to know if BBM is still worthy of the people's trust. Exactly, Bowie, Aragon. So, ang dami nang nagsalita. Ako naman, okay, bago ako nagsalita ng pulburon, si Duterte na ang unang nagsalita ng pulburon tungkol kay Kuting.
You know? So, kasi yung ginawa nilang urine test na yon nung time ng election, pwede naman kasing i-switch yun, pwedeng urine ni kani-kanino, at hindi siya talaga accurate na test na pulburon test kapag yung isang gumagamit ng pulburon ay matagal na siyang gumagamit since birth eh. No, since nung siya ay binata pa. Okay? At tuloy-tuloy naman ang paggagamit. Sabi nga ng kausap ko kagabi, mga palangga, na it's a common knowledge, it's an open book sa kanilang mga kaibigan na si Kuting ay nagpupulburon. Kaya nga ang sabi ko sa kanya, kaibigan, hindi pwede nating kalimutan yung issue. Alam ko kaibigan mo si Kuting, nare-respeto ko yan. Kaibigan mo si Kuting. Hindi pa rin siya sumusuko, ang tinitira niya si Lisa Smugs. Hindi lang si Lisa Smugs ang dapat tirahin, si Kuting din, dahil accountable si Kuting dahil inaalaw niya yung asawa niyang pakialam, lahat na, kawatan, kidnapping, lahat na ng kaletsihan, sangkot yung asawa niya. You watch that vlog dun sa kagabi. Okay? So ngayon, kailangan ng taong bayan na itest si Kuting. Si Polboron, President, not through urine sample or urinalysis, but it's like hair testing o the hair follicle. Kasi doon makikita sa test na yun, kahit i-google ninyo, na even taon ka na gumagamit, mati-check talaga doon sa sistema mo, nandoon pa yung presence of pulboronic or pulboron substance. Right? Oh. Bakit ayaw mo Kuting magpa-pulburon test? Sinahamon ka ni Duterte. Ano, palilipasin mo yung taon? Hindi ka makakaahon, Marcos Jr. Hindi ka makakaahon sa paglugmok mo sa pagiging pulburon, mismo kasi yung kapatid mo, yung tatay mo, yung mga kakilala nyo, hawa-hawa na kayo dyan, na kayo ay talagang nagja-jamming sa pulburon. Ikaw na nga rin mismo nagsabi dun sa isang vlog mo na isang madaling araw, nagtago kayo ng kaibigan mo dun sa madilim sa Malacanang, 'di ba? 2:00 ng madaling araw, naalala niyo 'yon? Sabi ni Lillian Sharp, yun rin ng kabayo, pwede. Ngayon nagtago kayo doon ng madaling araw sa Malacanang na sinasabi niyo may multo. Sabi ko nga, what in the hell, as a president, ba't ka magtatago doon sa 2:00 mga ilang madaling araw sa sulok? At kung iti-twist naman na kesyo based dun sa vlog, bata pa daw siya noon, sino namang magulang na pababayaan ka, ay sino yung mga magulang na hahayaan yung kanilang mga anak, kung ikaw ay bata pa noon, 2:00 ng madaling araw na nagtatago sa Malacanang. Kung gusto nilang i-twist o gusto niyang i-twist na yung panahon ng tatay mo, yung sinabi mong statement dun sa vlog mo, tungkol sa multo-multo, di ba? So we demand pulburon test sa'yo, Kuting. Huwag niyong ibahin ang kwento. Huwag niyong pagtatakpan ang kwento at huwag niyong pilayan yung mga taong nag-expose sa inyo, katulad ni Pangulong Duterte. Pipilayan niyo, gagamitin niyo yung ICC. Si Teves, di ba? Ayaw niyong sagutin ang kanyang aligasyon na si Bibot Nolan ang supplier ng pulburon. Di ba? Sa halip ay pinipilayan niyo, gusto niyong kasuhan, tanggalan niyo ng passport and everything. Di ba? Kung papapasukin ng ICC, ay dapat tayo mga kaibigan lahat ay sumulat tayo. You know, if I have time. Okay? Sumulat tayo sa United Nations kasi sino nga ang magrereklamo? Sino ang kanino natin irereklamo ang pulburonic government na ito? 'Di ba? Kung ina-acknowledge nila yung which na wala na tayo sa ICC, 'di ba? O di pumunta tayo sa United Nations. Isulat natin doon, kayo diyan na mga magagaling sa Pilipinas, mga abogado, you're good at that. Okay? Tumatawag yung FBI. Sabi ng FBI, nahuli na namin. Ngayon, mga palangga, I think dyan sa Pilipinas, yung mga nakaka-witness kay Kuting na talagang nagpupulburon, you have to magsulat kayo, lalo yung mga abogadong magigaling, magsulat kayo sa United Nations na meron kaming presidenteng under the saya, basag ang itlog, at pulboronic. You have to do something, di ba? Kasi hindi naman tayo pwede magreklamo sa DOJ.
Hindi naman tayo pwede magreklamo sa Supreme Court o kung saan kasi nga hawak nila ang batas. So we demand pulboronic test. Pulboronic test. Pulboronic test from you, Kuting. Huwag niyong kinakalikalimutan ang issue sa pulboron dahil malagang bagay na ang isang presidente ay free from illegal substance o pulboron. 'Di ba? Kung talagang matino si Kuting, hinahamon na siya ni Duterte. Kung ako noon, 'di ba? Tinanong ko nga yan kay Attorney Vic Rodriguez, so in-interview ko siya. Attorney Vic, kung ikaw ay hinamon ko na tayong magpaano ka, pulburon test ka kasi inaakusahan kita. Anong sabi ni Attorney Vic? Hilahin niya ako, sabay kami. Kasi nga, sinasabi niya yun kasi hindi siya pulboronic. Pero si Kuting, dahil pulboron, judictus benedictus, ang jutang genemes, inaano niya. Ano tawag dito? Nilalansi na tayo, nilalansi niya yung taong bayan. Ang sabi niya kay Duterte, inakusahan mo akong pulboronica, ikaw nagpipenta ka. Without thinking, kasi bangag yung utak niya, na si Pangulong Duterte ay nagamit noon kasi dahil yan ay pinrescribe ng kanyang doktor dahil sa kanyang nararamdaman. Yung pulboronic o Coca-Cola, mayroon bang health issue o remedy kung bakit ginaganon-ganon ni Kuting? Si Bega Warpo, hindi ka pa palangga natutulog? Hindi na kayo natutulog. Para na rin kayong ako, It's no use, madam. Kakampi kasi ni Jahas at Kuting ang USA at UN. Remember, di ba, yung UN rapporteur at yung EU? Ayun na nga, Bega Warp. But I don't think, hindi naman, ano gagawin natin? Journal, ano na lang natin? Hilain na lang natin, ano? Okay. Si Den Scorpion, gising din. Federal bangag. Hindi kayo natutulog, mga palangga. Is that case, si Kuting ay hulihin ng ICC, di ba? Alam mo kaya kung matino itong United Nation, baka naman wala pang sumusulat. Maybe we can do something. Baka wala pang nag-i-initiate na iparating, ang reklamo sa presidenteng ito na pulboronic. At isama na rin yung kanyang asawang ahas na sangkot nga sa pag-e-extract ng mga bata sa Turkey. So abangan nyo yung series na yan kasi sa pinaka-finale ay maririnig nyo yung jebedensya. Mapapanood, matutunghayan ninyo. That's the good word, good choice of word. 'Di ba? Masusubaybayan ninyo, matutunghayan ninyo ang mga kahayupan ni Lisa Smugs sa pag-extract o pag-kid nap sa naging parties hindi siya actual na humila ng bata, pero ginamit niya ang power niya para kunin ang mga bagets doon sa Turkey ayon sa ating impormasyon na nakalap sa ating puting ahas. Nagmahay jud ko, Madam Maharlika, na si BBM ang binoto ko. Oo, talagang Arturo Mendez. Sino ba palangga? Ako din. Hair follicle test for Kuting. Now na, sabi ni Jean Saturn. Wala na ang gobyerno natin. Naging Marxist kasi sakit ng ulo at pinipilit tayong magalit at mag-complain. Ano ito? Sabi ni palangga, si Mark Saliba. Ngayon, Commander Aguila, nahawa na sa'yo pala inabangan ng live mo. Sabi ko daw, cute-cute lang tayo dito. Pero sabi ko, sige na pag-usapan natin na kulitin natin si Kuting na magpa-pulboronic test siya. Kasi ang issue, gusto nilang pagtakpan. Ang mga nagtutuligsa, gusto nilang kasuhan, gusto nilang sindakin. It just so happen na hindi naman tayo nasisindak sa mga hayop na to. Tignan mo, ako, ang ngangabels ko, non-stop. Si Teves, ang ngangabels, non-stop din dahil nagbablog. Alam mo, hindi ko mahanap yung Facebook page ni Congressman Teves. Binlock na naman siguro ni Lisa yan sa Facebook. Hindi siya ma-search. Pwede ba i-message nyo dito? I-click nyo yung link dyan. Hindi ko talaga makita. Kanina ko pa hinahanap. Snort emission test, sabi ni Den Scorpion. Why not? Diba? Okay, watching from Carmona, Edgardo Antonio. Ayan, kape-kape, sabi ni Medi Lucifera Valentina Lisa Araneta Marcos, sabi ni Kalayaan Tagudin Aquino. Yeah. Ngayon, mga kababayan,
Kailangan natin mag-demand sa taong ito dahil maliban sa pag ninetnok nila ng ano natin ng kabanamay pagbabalahura sa inyong lahat diyan, kailangan ulit-ulitin natin tong polboron test kay Kuting. Dahil yan po ang misyon nila na pagtakpan ang nagbabayad na mga trolls, na pagtakpan lahat ang kahayupan ni Kuting. At 50, I made an effort to be able to vote sa Philippine election dito sa London. Super sisi ako, sabi ni Beth Nolan. Hindi naman po kamag-anak si Bibot Nolan, no? Na sinasabi ni Congressman Teves na nag-supply ng pulburon kay Kuting. Ma'am Lolitsky, gising ka pa. Good morning, palanggapang kape. O, ito na, binili ko na yung binigay mo. Ayan, bumili tayo ng kape kanina. Maga tayo kasi nagliliwaliw. Kaso blackout news, sabi ni Ronald Vicente. Exactly, blackout news. That's why we need each other. I-comment nyo, i-demand nyo na kailangan niya ng magpa-pulboronic test. Yan talaga ang gusto nilang burahin sa narrative sa social media. Kaya nga yung mga bunganga nitong mga reporter o yung mga kamay nila ay mukhang inutod na, pinutol na, binayaran na ng pera ni Lisa para manahimik kayo. Recently, nakita ko si Lisa Butod na sa Manila Bulletin. Ayan. Ayaw mo nalubutin. Sinabihan na naman kayo na wag mag-ulat tungkol sa pagiging pulboronic at kawatan ng mga buwaka ng ginemis na ito, mga jutang ginemis to the highest level. Speaking of that jutang ginena, okay, kanina, okay, branch kami somewhere down the road. Okay, sabi ng mga nakakakilala sa akin, nakasama ko sa branch. No, may family. Sabi sa akin, hindi ka naman nagmumura sa tunay na buhay. Sabi ng Junagis ko, Mama, hindi ka naman talaga nagmumura sa tunay na buhay na yung everyday na ganon. Sabi ko kasi, anak, yung bunganga ko, yung nganga bells ko, yung mga mura ko na walang kapantay intended sa mga kawatan. Even though sa mga nakakilala sa akin, yung mga ex ko dyan, may ex ba ako dyan? Mga bait-baitan, di ba? Mabait naman talaga ako sa tunay na buhay. Hindi ako nagmumura. Nagmumura lang ako kasi sa kajutahan, sa jutang generis na mga buwaka ng inang, mga politikong ninanakaw ang kaban ng bayan. Sino nakamit na dito sa akin, di ba? Yung mga nakakilala sa akin, ganito ba ako magsalita sa tunay na buhay? Na pag nagkakita tayo, ay, jutang generis na Repa Pips. Hindi ganon. I am a normal person. Kasi ang mga Ilonggo, di ba, ang mga Ilonggo, hindi na sila antigo magmura ng Tagalog. Pwede mga bilat inamo. Pwedeng ganon. Pero mga Ilonggo, hindi talaga kami palamura ng mga jotang ginina. So na-acquire ko lang yung mga buwaka ng ginemis na yan dito sa vlog dahil galit na galit tayo sa mga kahayupan ng gobyernong ito. Ngayon yung test, pulboronic test na yan, i-demand natin. Yan ang gusto nilang pagtakpan. Ang smuggling ni Michael Ma, lagi niyong i-comment, huwag niyong iwawala. Yung involvement, yung pagpapalaya kay Mark Anthony Sayarot, huwag niyo laging iwawala. Yan po ang mga main issue sa lipunan na ayaw itakel ng mga ginayupak na mga mainstream media. Jologs Vlog Canada, tama na. Idol di po tagin. Baka di po, target lente nga pa kabuhi, ining ato namin talaga doon ang presidency ni Kuting, di ba? Kailangan mado na ina palangga, matapos na ina, mado na ang iyang pamumuno, ang pamumuno ni Lisa Smugs doon. Tapusin na. Imagine mo, after 30-something years, naalala ko yung mga salitang yan. Kasi hindi ko naman lagi nagagamit yung mga malalalim na salita. Sino nakabalo sa do? Bet Nolan, balaan mo do ga? Ayan. Sabi ni Palangga, dapat ikaw ang magpa-pulburon test. Bakit naman ako magpupulburon test? May naghahamon ba sa akin? Bakit nagpupulburon ba ako? Yeah, nagpupulburon ba ako? Bakit hindi si Kuting? Excuse me, nakakaloka. Bakit? May naghamon ba? Sige, ipagpalagay na natin. Sige, bigyan ka ng Palangga. Sige, mag-comment kayo dyan. Meron akong time ngayon magsasagot sa mga kapestehan. Okay? Bakit quiet si Sandro?
Yan, isa pa yan. Dapat i-test din yan. Do is like gorgor. O, di ba? Now you know. We have a new word. Sabi ni Local Guide PH, do is like gorgor na siya. Okay? So ngayon, ito, bakit niyo ako hinahamon na magpa-pulburon test? Bakit? Presidente ba ako na may nilulustay na pera para yun na makaapekto sa pamamahala ng bayan dahil what? Maapektuhan ang kinabukasan? Wala. But, you know, if you can, pag binigyan mo ako ng pang test, ikaw ang sasagot, I will. Oh, sino yung nag-comment kanina? Oh, magbigay kayo ng pang-test. Kayo naghahamon eh. Ay, hindi naman ako politiko, di ba? Watching from Batangas, sweet. Okay, pulburon test for every Pinoy. Sabi ni Bega Warp. For every Pinoy? Hindi, for every, wag every Pinoy, mga palangga. For bawat appointee ni Kuting na lang. Okay? With your here listening. Sabi ni Mulan Tanawa, hi dude. Sino yung si Mulan Tanawa? English speaking. Okay? Sabi ni Mulan Tanawan, bakit nandito ka? Oo nga naman. Bakit ka nandito ka? Nabubwisit ka sa mukha ko, 'di ba? Doon ka sa mga mga organisasyon. Yung mga organisasyon na binayaran ni Lisa, doon kayo magsama-sama kayo, 'di ba? Pero ako pa rin yung topic niyo, you know? Ganun talaga. Yung alindog ni Maharlika, talagang may venom, 'di ba? May venom para sa mga kawatan ng bayan. Good point. Sabi ni Sweet Real, dapat lahat ng nasa loob ng Malacanang, i-test silang lahat. Yes, I think so. Pero yung iba naman na mga civil service employee, you know what? Well, siguro, para fair ang lahat, di ba? Sige lang, ako, wala naman problema sa akin. Kung ako, Diyos ko, edi sige. Pero yung mga naghamon-hamon dyan sa akin, magpadala kayo dyan, ayan no? Magpadala kayo ng pang-test ko ngayon. Dali! Ang tagal-tagal naman. Pwede naman kayo magpadala dyan, di ba? Wala nga lang refundan, di ba? Wala lang bawian. Baka magpalipad kayo dyan, tapos babawiin nyo. Alright? Okay, sabi ni Feli, magpa-signature ka. Kaya, sige, maggawa tayo ng campaign. Okay? Magpa-signature ka kaya kung gustong nyong magpa-test si Kuting. Hair follicle test ngiwi sa government. Sabi ni Junie. Kasi, mga kababayan, sobrang ginagawa. Ngayon, may kinasasangkot. Hindi ngayon. Noon pa, Pebrero pa lang, may kinasasangkutan ng pangingialam si Lisa Smugs sa extraction o other words sa pag-kid. Nap, mastermind. Based doon sa nakuha nating impormasyon at sa mga ebidensya pang darating. At aabangan nyo yan. Not dito sa vlog, bibigyan natin ng isang upuan para naman mag-enjoy kayo ng bonggang-bongga. At para si Lisa Smugs ay mag-enjoy din sa mga ebidensyang ilalabas natin at makapag-isip na naman siya nang makapaghanap siya ng taong manggugurgur sa akin din sa magaling ang hinayupak na yan. At dahil dyan sa magaling, hindi po natin hayaan si Lisa Smugs butod. Si Kuting na ipapagurgur ako dahil lang tayo ay naglalabas ng impormasyon. Ulitin ko na, isulat ko na po sila sa diary ko. Okay? Sinulat ko na sila sa diary ko at nandoon na sa Federal Bureau of Investigation. Sinulat ko ang diary ko na sinabi ko ang kanilang mga kabutihan. Mga kabutihan. Sinulat ko kasi mga mabubuti. Mga mabubuting demonyo. You have to protect yourself. And I have to protect myself too. Dahil sa labang ito, ang kalaban natin si Satanas, masahol pa. Jejemon pa. Ang sabi nga ni Amy Marcos, ang kapatid niya ay napapaligiran ng jejemonyo. Pero wrong. Ang kapatid mo ay sangkot sa pagiging jejemonyo kasi the fact na inaalaw niya ang kanyang asawa ay sangkot siya ang punot dulo ng kajejemonyohan na ito at naaapektuhan ang taong bayan. You know what I mean? Kaya itong si Kuting, Nolan is from Irish. My Irish husband, last name, di ko kilala si Bibot Nolan. Sabi ni Beth Nolan, Irish ba yan palangga? Baka naman, kasi alam ko nag-Europe yan si Bibot eh. Baka nagpalit siya ng pangalan. I don't know, I'm not sure. Ginagawa nila ng issue yung FBI
Moment mo, madam. O, hayaan mo para kumita sila ng bonggang-bongga para magkapera sila. Lahat naman yung gagawin nila ng issue. Kahit pag inom ko ng kape yata, pag utot ko, lalagyan nila ng issue. Okay. Yes, very Irish. Yeah? Ganon talaga. Siyempre, kung wala namang papansin sa atin, okay, at walang walang opposition na bayad, di ba? So, ibig sabihin, hindi tayo effective. Do you think kung hindi tayo effective, magbabayad si Lisa Ahas ng mga trolls? Magbabayad si Lisa ng mga taga-mainstream media? Si Tambaloslos, si Coting, si Robles, yung hayop na yan, lahat sila. Do you think magbibigay yan ng millions na ang ginagastos sila para i-shut up? Okay? Ang bells ko dito, mga palangga. So, yun. Eventually, palangga, these people you are calling out are the hearts of beasts demonic influenced by the dark forces. Illuminati, the Antichrist. Sabi ni Mars kay Iril. Ipa-pregnancy test. Sabi ni Raymond Glover, ipa-pregnancy test si Lisa Tambok dahil malaki ang butod niya. Ha. O nga, watching from Mars. Kumusta dyan sa Mars, malangga? Malamig ba dyan, Raymond? Bakit anong tungkol sa FBI? Siyempre, imagine mo, bawat kibot ko ginagawa nila ng issue. Aba, ikaw na maging star. Di ba? Ay, nako. Treat ka po. Big time sa palasyo ng sabi ni Mrs. Mommy. Robles, Tulfo, Tuko, Dabarkads. Sabi ni Wilfredo Macaraig. Yan, si Tulfo. Si Coco Pimentel. Si Robles. Wala, nagkasabuatan na. Milyonaryo na sila. Not only that, billionaryo. Not only milyonaryo, they're billionaryo. Tingnan mo, ang kayabang-yabang ng Jotang Ginny ng Tulfo. Asan na ang betlog mo, Tulfo? Wala na. O, maliban na sa issue mo sa pamilya mo, ano na yan? Kalat na yung issue sa pamilya niya. Ang issue natin is sa loto. Pututukan natin yung issue niya sa loto. Kasi yung mga dispute nila sa pamilya nila, magre-reflect na lang kung ano siyang taong personalidad. But you guys focus dun sa issue, sa subject. Yung kanilang mga eksena ng kanya mga pamilya niya, napag-usapan na yan, di ba? So part yan ang mga gusto ng, parang ano din yan eh. Yung mga issue na yan, parang katulad ng issue ni Tulfo na mga awayan ng anak, ng pamilya. So wag kayo lumabas na si Tulfo, ang kinasasangkutan ni Tulfo, yung pag-grandstanding niya dyan sa loto na mga nananalo na sinasabi niya, paimbestigahan niya through forensic, lahat ng departamento, NBI, chuchu, dun kayo tumutok. Kasi yung issue niya sa mga asa-asawa niya, sa mga anak niya, although magre-reflect yan kung gaano siya kamambubudol din sa katauhan niya, kaya ganyan siya, pinabayaan niya. But the biggest issue now is ang question doon na nakipag-backdoor meeting siya. Diba, Tulfo? Nagkabayaran na ba ng 1 billion? Prior to the second hearing, sinabi ko na sa inyo yan, na binabackdoor na si Tulfo at si Pimentel. Kaya, kung hindi sila na backdoor o na bigyan, bakit bigla silang tumahimik? If they are for the people. Kaya itong mga issue na to, kahit ulit-ulitin natin mga kababayan, we have to ulit-ulit. I-comment nyo kay Tulfo kasi eto yung mga mahalagang issue na hindi dapat mag-move on ang Pilipino. Ba't ka mag-move on? Araw-araw sila kumakamkam. Ba't ka mag-move on kay Kuting? Araw-araw binababoy niya yung Pilipino. Kung araw-araw siya nagpupulburon. Diba? Dapat, kung ang ordinaryo nga na nahulihan lang ng damo, kinukulong, hinuhuli ng mga pulis, eto presidente, absuelto, kayong mga taga-PSG na nasa likod. Alam nyo yan, nakikita nyo ang galaw ni Kuting. Diba? If you are for the people, not only for the, you serve for the pleasure of Kuting, my God, hindi mga taksil kayo, mga traidor kayo. Pinoy nurse educator, thank you palangga. So, alam niya na mga taong nakabantay kay Kuting, alam nyo na si Sandro ay what? Adictus Benedictus din sa pulburon. Oh, mga bangag sila. Alam nyo yan. Dahil nakikita ninyo kayong tagabantay dyan. Tapos sa tahitahimik lang kayo, kasama kayo sa pambababoy ng Pilipino. Kayo mga taga-PSG. Okay, na walang balls
na nasasalaksakan yung nga bells ni Kuting, yung ayaw lang mag-speak up. But yung mga na gustong mag-speak up na kayo ngayon na. Imagine nyo mga sir, mga ma'am, ang kinabukasan ng inyong mga anak, anong maipagmamalaki nyo sa inyong mga anak na ang pinagsisilbihan ninyong presidente at ang kanyang asawa ay mga bangag na bangag? Diba? Uuwi kayo sa bahay ninyo, may mga anak kayo, mamano sa inyo, Daddy, mano po, tatay, mano po, kumusta yung trabaho mo? Diba? Kaya ba yan ng sikmura nyo? Na yung mga anak nyo maliliit o mga apo ninyo, pag uwi nyo sa bahay ninyo, nakikita ninyo, tapos ang kinalalakihan niya ay mga polboronic na presidente at sangkot sa kid, sa extraction. Si Lisa Smugs. Walang puso, walang hiya. Then, eto, sangkot sa nagpapanalo sa loto. Really? Hinahamon ko kayong lahat. Di ba matatapang kayo? May pabaril-baril pa kayo nalalaman. Ito na lang sa akin eh. Alindog na lang eh. Wala kayong bayag. Wala kayong pagmamahal sa bayan. Taksil kayo. Araw-araw, nakikita nyo, even yung mga kaklase, mga appointee ni Kuting dyan, na sumisingot-singot ng pulburon, wala kayong pakialam sa pagpupulburon niya. Kasi bakit? Nag-e-enjoy kayo, mga yawa mo? Oh. Yan, ulit-ulit natin, magpulburon test ka, Kuting. Maybe isa si Tulfo na pinatama sa loto, kaya nanahimik na siya, sabi ni Raymond Glover. Pwede palangga. Hindi kahit di siya patamain kung 1 bilyon nagkabigayan na. You know what I mean? Reality, natural lang. Yung tumulong si Raffy Tulfo kasi yung tinutulungan pera din yun sa mga taong nagsumbong. Okay? Maniwala pa ako pag hindi siya vlogger, sabi ni Sky Honey. No, in-exploit nga niya mga palangga. He's making money out of that exploitation. Pero again, yung pinag-usapan doon kanina, may nag-comment kasi palangging tungkol sa family niya. Hindi ako magtututok sa awayan nila ng pamilya nila. Ang tututukan natin yung pagyabang-yabang niya na iimbestigahan niya. Kasi ano siya eh, senador siya eh. Alam niyo yan, di ba nakita niyo naman yung nakapalo sa akin. Tinatapik ko ba yan si Tulfo? Hindi ko tinatapik yan. Kasi diskarte niya yan, pambubudol yan sa mga follower niya eh. Di ba? Minsan-minsan lang. Pero dahil nga senador na siya, at siya ay, what? Supposedly ay katuwang ng taong bayan dahil sinusweldoan siya ng taong bayan para ilabas kung sino ang mga nanalo sa loto. Kung yung mga, aminado naman si Robles na yung mga picture na pinipresent nila na winner ay walang taong ganun. At again, there's no warm bodies na nagtanggap ng cheque kung gininakaw nila yung mga picture from clothing company. So yan yung issue natin. Hindi, wala na tayong pakialam doon kung hindi na nabigyan yung anak niya o nag-away-away silang mga mag-asawa. Again, sabi ko nga, hindi nga maganda. Pangsisinungaling, panggagago nga. Ayun, di ba? Panggagago at pangtatraidor. Ito na nga yung refleksyon. The reason why, kung ang kanyang anak ay nagsisinungaling siya na hindi daw siya, na sinabi niya nagbigay siya ng 10,000 pero sabi ng anak ba hindi nagbigay. So ito refleksyon na sa maliit na bagay na $10,000 ay hindi niya binigay, how much more yung 1 billion na ayon sa ating source ay areglo sa kanya ni Robles at ni Lisa Smugs. Kung ayaw niyang bitawan ang $10,000, my God, kaya niyang tanggapin ang $1 billion na galing sa kaban ng bayan. Bega Warps, tulog ka na. Mamaya uli, tulog ka na muna. Di ba, palangging? Time has come na lang, madam. Saan ba mapupunta ang mga kasamaan nila? Makakarma din, sabi ni Sweet Real. Kaya nga, kailangan nating magsalita, you know? Kailangan nating makialam. Clara Pastor, good morning, Miss Marlica. Bakit hindi pa ilabas yung sinasabing may videos about Polboronic para ma-impeach siya? Eh, yun nga yung may hawak. Yung may author niyan, eh, antayin na lang natin. Okay? Antayin natin kung kailan ilalabas yan. Kaya palaging malaki ang eye bags. Akala dati natural lang. Makes sense. Oh my God. Sabi mo, sinong malaking eye bag? Wala mo ako eye bag. Ako ba yun? Si Lisa si Kuting. Si Kuting palangga. Sa mga kabit issue lang matapang si Tulfo, sabi ni Solid Maharlikan ako. O yun na nga palangga. Sana po lagi nyo itapik si Tulfo para dyan sa PCS. O yun na nga. You know, if you are, kayo dyan, Solid Maharlikan ako, you know, yan yung mga ipopost mo palangga. Ayun.
Kayo diyan mga nagba-vlog na mga matitino na para sa Pilipino, it's okay na pag-usapan yung mga ganyang mga kapokpokan ni Tulfo o mga pagiging irresponsable niya, pero wag niyong ilayo yung issue. Yung mahalagang issue lalo na yung PCSO na yan, dahil bilyon-bilyon ang pinag-uusapan po at ang mga mananaya, ang mga maliliit na negosyo, yung may pwesto ng may mga outlet ng loto, sila yung mga kawawa. Naapektuhan etong mga nagnenegosyo maliliit na gusto lamang makasurvive. So ito yung tututukan natin. Huwag kayo lumayo. Yung pulburon, huwag kayo lumayo sa issue na yan. Yung pag now may binubuhay ko yung issue na yon dahil may nakarating sa atin na bagong impormasyon, si Lisa Smugs na parte ng i-extract ng mga bata sa Turkey at pinaburan niya itong kaibigan niyang negosyante. Magkano kaya binayad kay Lisa noon? At kasabot pa, ayon sa ebidensyang nakuha natin, si Teddy Locsin Jr. na dating DFA Secretary at ang kanyang asawang si Lourdes Barcelon o aka Louie. So yan ang mga bagong issue na nakakagimbal sa bayan dahil kung ikaw ay accessory to a crime sa pag-i-extract, heinous crime yan. Ulit-ulitin ko, punishable by gurgur yan. Habang buhay na pagkabilanggo hanggang sa magurgur si Lisa Smugs. At dapat siya makulong, mabilanggo silang lahat at matanggal na sila nga ngayon bago mabilanggo. Dahil parte sila ng sindikato, mafia sila palangga. Maliban sa pulburonic, mafia, drogista, smuggle, lahat na, name it, lahat ng kasamaan, pati pagpupukpukitan ng mga girl lalo na binibili nila dyan sa Congress, binabayaran ni Sandro and everything. Nireregalo sa mga Shonda Bells nung nakaraang Pasko. Di ba? Yan ang mga isa sa mga impormasyon natin na ipahatid sa atin. Paano ko naman natin malalaman yan kung walang mga puting ahas sa paligid natin sa Congress? Yang jutang gini ng Sandro na yan, di ba? Sabi nga ni Amy Marcos, so young yet so corrupt. Di ba? Corrupt, kawatan, at akala nila, pera nila ba mga ginagastos ng mga hayop na yan? Kaya dapat nga kayo, magtumayo na kayo. Grabe ang ginagawa sa atin. Binababoy na tayong lahat. Paulit-ulit natin. Pagmamay-ari na nila ang Pilipinas. Kung sino lang, mga artista, mga negosyante, kaya dumidikit sa mga politiko para magkapera sila. Hindi man lahat. Dumidikit sa mga politiko para magkapera through business, through what? Yung kanilang mga kickback, okay? Negosyo and everything. Ngayon kayo kawawa. Diba? Gamitin ninyo ang utak ninyo. Huwag kayo basta-basta mag-praise-praise sa mga artistang Jotang Genemes na kasabwat sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Minsan, ang itsura nila, akala nyo ang gaganda, pero bulok ang mga pagkatao nila. Dahil kasama itong mga artistang mga negosyante sa pagpapahirap sa inyo. Dumidikit kay Lisa Smugs. Mo si Lisa, pag nakita nyo sa personal yan, mukhang ulaga. Diba? Ano ba yung ulaga? Mukhang ilaga. Diba? Totoo, dugyot talaga. Parang sinasabi ni Puso, oh my God, kadire. Kadire talaga yung itsura niya. Parang inaaro. May aro, aroon. Parang si Lazaro, di ba? Sa Biblia, si Lazaro na aroon. O, i-translate nyo nga yan. Ano ba ang aro sa Tagalog? What is aro, mga palangga? Yung mga katol-katol. Yung, di ba si Lazaro sa Biblia, nadudurog yung kanyang Hindi ko maisip. Hindi ko maisip. Ano yung aro sa Tagalog? Oy? Buligi ko. What is aro in Tagalog? Yon. Ayun. Sabi ni Erwin Benedicto. Parang may kentong. Daw ginaaro na sa baladay. Pati po tayo na siguro ni Lisa Butod, ginaaro. O, tama. Tama, Austin. Yan. Tama yan. Ketong parang kalentong. Oo, ganyan itsura daw ay. Ganyan itsura niyan. Kaya kahit anong gawin niya, kahit ilagay niya yung mukha niya, ay yung pera niyo, ang pera ng taong bayan sa kanyang butod, aroon man gihapon. 'Di ba? Tama, Lourdes Belleza. As in parang lumaki sa pusali. Bakit ganyan ang niya, skin niya? Aroon at lumaki sa pusali dahil nagre-reflect ang kasamaan niya. 'Di ba? Tingnan niyo ako, 'di ba?
Oh, 'di ba? Oh, yan yan, walang aro yan mga palangga, wala rin jotox yan. Walang jotox. Okay, wala pang hilamos. Wala nang jotox, wala pang hilamos. Magre-reflect yan sa tao. Yeah, Elsie Coraming, yes, 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 yes. I got it. Let's proceed. I got it. Kasi minsan may mga words na arikison. I think that's the right word also, no? Well, rise up, arikison, whatever. Ayan na naman tayo. At si Den sabi, si Vega Warp yata yung matutulog. Daw arikison bala na siya, Day. Daw, ano tawag sinao? Alam mo yung legs na parang pag ginanon mo, may puti-puti, nan mo na. Yeah, nakakatakot talaga ang itsura niya palangga. Yeah. Nakakatakot kasi nga puro kasamaan ang ginagawa. Kailan ba mabibit-bit palabas ng Malacanang ang mga mandarambong? Bicolana ini. Thank you palang Gingging. Ayan. Galisin. Correct kong yung tito namin. Hayaan mo na yun. Mag-move on na tayo dun sa Arikis, mga palangga. Sa Arikison, mag-move on na tayo sa Arikison, ha? Sabi ni Mami Lola, OFW vlog, ang syongye talaga ni Butod noon pa yan. Yes, oo. Kaya nga sabi ko, ang tao, ako, sa tunay na buhay, mga palangga, tayo naman, iba-iba man ang wangis natin, ang mukha natin, ako hindi naman ako nandiyan sa tao, no, wala naman sa mukha talaga yung pagiging mabuti. Okay? Pero kung nagiging mabuti kang tao at hindi ka nagnanakaw sa kaba ng bayan, magandang-maganda ka. Kahit panguang ilong mo, magandang-maganda ka. 'Di ba? Pero kung kahit gaano katangos ang ilong mo o gaano katayog ang pinag-aralan mo, kahit very Harlem, very New York ka, kung puro kabudulan ang ginagawa mo, pakikipagsabuatan sa smuggler, sa kidnapper at kung saan-saan pang mga kademonyuhan, talagang makikita sa pagmumuka sa mata ni Butod ang pagiging masamang damo. Yes, ikaw, Lisa Butod, isa kang masamang damo na nilagpasan mo ang demonyo. At may oras ka at malapit-lapit na yan. Abangan ninyo ang ebidensya. Abang-abang kayo sa ebidensya ng pag-extract niya sa mga bagets. At kailangan managot at sumagot, magsalita ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. at siya kung ano ang partisipasyon nila sa pag-extract ng mga bata na nasa Turkey na lumayo sa kanilang ama dahil nasasakdal nasa bingid ng kapahamakan ang kanilang buhay ayon sa ating source. Mama Bear, February 25, prayer rally sa Cebu. Cebuanos are not for sale. Exactly. Mga oligarchs, mayamang businessmen, happy farm. Kaya you have to do something. We have to do something. Now na. Kayong mga taga-PSG na nakikitang si Kuting na nagpupulburon, you speak up. Bago pa kayo mahawa ng pulburon o unless you're part of the pulburonic government, hindi nyo madadala sa hukay ang binabayad sa inyo ni Lisa Smugs dahil unang-una, hindi niya pera yan ng taong bayan. Kaya kawawa talaga ang mga ordinaryong Pilipino na walang kapit sa mga hegemonyong politiko. Kaya ako, ever since, hindi ako bumibilib sa lahat ng politiko. May mga ilan-ilan lang na matino. Pero alam ko, na karamihan sa mga hinayupak na yan ay kasabwat sa pagdidestabila ng ating bayan. Destabilization in what form? Pagnanakaw, panggigipit, pangliliit sa lahat sa atin. Kakagigil, di ba? Gigil na naman ako. Yung nung mag-start ako ng vlog, sabi ko na, magpa-cute lang muna ako kasi nakatulog tayo ng bonggang-bongga, di ba? Nakatulog na catch niyan at may gagawin ako after nito. Nalasing na lalo sa effect ng power si Mag, sabi ni Mrs. Mommy. Isa sa issue, bakit nawala si Erwin Tulfo sa DSW dahil siya ay American citizen. Bakit naging congressman? Siya, Filipino passport ba hawak niya? Yes, isa pang issue yan. Kaya nga, actually, hindi lang yan. Kung sususugin yan, baka may marami pa dyan mga congressman na American citizen, hindi natin alam pa. Kaya nga
Yan na lang si Paul Soriano. Amerikano yan, inappoint. Diyan pa lang impeachable na si Kuting eh. Pero bakit tahimik? Kaya Paul Soriano idadagdag yun. Although wala na siya sa kanyang pwesto, okay? As presidential advisor on ano ba yon? Ano bang pwesto niya? Creative communication. Pero naging bahagi siya. Inappoint siya kahit siya ay Amerikano. Yan palang impeachable na yan, pambubudol, nag-appoint ng Amerikano. Andyan yung kanyang tagapagsalita, Canadian. Okay? Diyan sa PCSO. PCO pala, Presidential Communications. O, lahat ang daming kapalpakan. Pag-a-appoint ng ibang lahi, okay, ng mga Amerikano, Canadian, kung ano-ano pang mga lahi, pakikialam sa pagkikidnap ng mga bagets, pulboronic, smuggling, pangawat, tanan-tanan na lang, name it, illegal importation, di ba? Smuggling na nga yun. Pag-i-import, pag-import and export ng mga pulburon, pag-i-import ng mga sasakyan, sila lahat yan. Yung mga huli-huli na yun, yung mga nahuhuli ngayon, yung tungkol dun sa mga luxury cars na nahuli, malamang ang nagpahuli niyan si Lisa Smugs din. Kasi nagkakaroon sila ng kompetensya dyan sa ibang mga nagsismuggled ng mga sasakyan. Di ba? Nagkukompetensyahan yan. Sabi ko nga, paano makakapasok yung jutang gini ng mga luxury cars na yan? Okay? Paano makakapasok yung mga Lamborghini na yan kung hindi pa papasukin sa bansa? So, pinahuli yan kasi baka walang kapit kay Lisa Smugs. Right? Kaya pinahuli ng bonggang-bongga kasi kakompetensya nila sa kanilang smuggling business. The Medi, mga palangga, thank you so much for your, for your lab. Ayan, thank you. Ayan, walang bawian yung palangga. Joke lang, palangga. Ayan, for sure, di babawiin ni palangga. Walang bawian, Walang repan. Unauthorized transaction. Thank you, palangga. From the bottom of my heart, thank you. From Canada, the Medi. Baka loaded yung luxury cars, sabi ni Den Scorpion. Monopolize na nila sa lahat, kawawang bansa, sabi ni Rosemary Ordinario. Yeah, Richard Magdo. Anyway, mga palangga, thank you so much for watching me. Mamaya ulit magkita-kita tayo, 2 vlog, 3 vlog later because it's Sunday. It's 2:25 now and I'm May from London. Thank you so much. The Medi, the Duquesa, thank you for watching your Fair Lady Maharlika. Huwag po kayong tumigil sa kakakomment tungkol sa pulburon, sa smuggling, sa lahat ng mga isyong importante, lalo sa loto. Lahat yan, tututukan nyo sila kasi yan ang gusto nilang burahin, ha? Please lang, kung gusto nating malubog sila, as soon as possible, kailangan nating magtulungan. Kasi, Ma'am, bago ako magpaalam, kasi ako, wala akong pambayad sa troll. At saka hindi naman tayo magbabayad ng troll. Eto nga si Palangga, nagbigay pa ng pangkape, di ba? Si Medi. Tsaka si Mamsi. Okay? So wala tayong power na ganyan. Wala tayong pondo at hindi natin gawain yan. So dahil binabayaran ni Lisa ni Tambaloslos ng gobyernong Buwakan ng Genemis na Pulburon ang mga tao para i-discredit si Maharlika, kayo, hindi naman kayo bayad, so you help me. And let's help our country. Paano palaganapin ang issue sa kinasasangkutan ni Lisa Smugs ngayon, yung kidnap, pulburon, at kung ano-ano pa. Thank you and see you later.